And good morning po. Ako po yung pastor na nagpagupit. Ayan, ha. Mukhang na-bless naman po tayo, no? Yun, so closing prayer na. Kung may Bible po tayo, makipagbukas kayo sa akin sa Ikalawang Timoteo. Yan, Ikalawang Timoteo chapter 3, verses 11 to 13. Nandiyan na po ba tayo? Sige po, palitan na lang tayo. Ako muna, tapos kayo, tapos sabay-sabay tayo. Okay, sa tatlong verse na yan. Sabi, sa Ikalawang Timoteo chapter 3, verse 11 to 13. Verse 11, nasaksihan mo ang mga pag-uusig at paghihirap na dinanas ko sa Antioquia, Iconio at Lystra. Dito na lang. Napagtiisan ko ang mga ito at sa lahat ng ito ay iniligtas ako ng Panginoon. Verse 12. Sige po, pwede po tayo magbasa. Sige po, verse 12. Verse 13 po, sabay-sabay tayo. Sige po, paki-flash na lang. Samantalang ang masasama ay lalo namang magpapakasama at ang manlilinlang ay patuloy na manlilinlang at sila man ay malilinlang din. Amen. Manalangin po tayo. Let's pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po Panginoon sa umagang ito na binigay niyo po sa amin sa pagkakataon na makapag-aral kami ng inyo pong mga salita. Humihingi po kami ng pusong mapag-unawa, Panginoon. Nagpapakumbaba po kami sa inyong harapan. At dalagin po namin na mabuksan yung puso at isipan namin sa pakikinig ng inyong pong mga salita. Tulungan niyo po, Panginoon, ang bawat isa na ma-absorb lahat ng dapat po namin matutunan. At sa inyong pong lingkod, Panginoon, gabayan niyo po ako sa pagdi-deliver ng inyong pong message para sa kabuuan ng congregation ito. Lubos po kami nagpapasalamat sa inyong pong kapurihan, pagdakil at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Ngayon po, no, itong message na to, actually sobrang maraming ginagawa ngayon. Meron lang akong limited time para mag-prepare, pero nag-prepare ako. Kasi alam ko na hindi kayo pupunta sa Luneta Park ngayon. Dito tayo ngayon. Instead na mag-rally tayo, dito tayo ngayon. Amen? Ayan, no? Yung magandang sagot. Alam nyo sa sa buhay natin, ang dami na nating pinagdadaanan, tama? Biruin nyo, papasok tayo sa trabaho. Tapos, pagpasok pa lang sa trabaho, ang intindihan kaagad natin yung traffic sa biyahe. At bago nun, mag-aalala pa tayo kung ano yung iiwan natin sa mga anak natin. Amen? Tapos pagpasok nyo sa trabaho, makakasama nyo yung mga boss nyo, di ba? Tapos pag hindi ka nagawa, pagagalitan ka pa, problemado ka na. Tapos pag uwi mo, traffic ulit. Tapos pag bumaha, pag umulan, bumaha, dahil sa walang dapat tayong flood control, di ba? Dagdag na naman yan sa perwisyo. Tapos pagdating mo sa bahay, ang iisipin mo kagad, ano yung kakainin nyo ng pamilya nyo, paano ka magpo-provide? Di ba? Tapos ka palang makakapagpahinga. Tapos kinabukasan, panibagong cycle ulit na maghapon na gano'n ang sistema. Kaya hindi nakakapagtaka, maraming mga simbahan sa time natin ngayon, nag-o-offer lagi na pag naging Kristiyano ka, pagpapalain ka ng Diyos. Amen? Totoo ba? Ay. Kaya hindi nakakapagtaka na ang daming mga Christian churches sa time natin ngayon na puro blessing ang ino-offer sa loob ng simbahan. No? Wala naman problema doon, kasama naman yun sa pangako ng Diyos, pero may nami-miss out ang mga churches. Di ba? May kulang. Kasi sa Bible, in reality, hindi naman puro ginhawa lang. Amen?
Ang dami kasi nagko-compromise ng mga pastor, mga churches, na kapag umanib ka sa kanila, pagpapalain ka ng Diyos, no? Yung business mo lalago, 'di ba? Tapos syempre pag lumago 'yun, tight sa simbahan, 'di ba? May mga ganung di ko alam, pwede natin masabing modus yung part na 'yon. Pero ang punto na pag-uusapan natin ganito. Importante sa panahon natin bilang Kristiyano, ang salitang pag-uusig. Sa English ay persecution. Kaya po ang pag-uusapan natin ngayon, no? Yan, ang pag-uusapan po natin, tanda ng tapat na pamumuhay kay Kristo. Okay? Ayan po, ito yung mga tanda na dapat natin pag-usapan. At hindi tayo mag-focus sa blessing. Kung naalala ninyo, nung last time na nag-preach ako, ang sabi ko sa inyo, hindi tayo naging Christian para pagpalain. Bonus na lang yon, 'di ba? May mission tayong ipinapagawa ang Diyos at yun yung dapat makita natin ngayon. Ito yung pag-uusapan natin yung realidad ng pagiging Kristiyano na hindi nakikita ng karamihan. Amen po ba? Yan. Now, bago tayo mag-start, pag-uusapan natin yung salitang persecution o pag-uusig, sa pamilya namin, nung ako bata pa, mahal na mahal ko po yung mga lolo't lola ko. Wala na sila dito ngayon. Pero nung mga bata pa kami, sagrado yung lola ko, pati lolo ko. Opo, may cabinet doon, may divider, tas sa ibabaw nun, altar yun. May, may small, medium, large na Santo Niño doon. Tapos meron pang Mama Mary doon sa gitna. Tapos meron pang yung lagayan ng kandila, tapos yung yung disaksak na sumasayaw na apoy, yung mukhang kandila, yung gano'n, Holy Spirit daw. Ayun, nakalagay yun doon. Nung nalaman nila na naging Christian kami, dahil nga yung bahay nila, na-divide yon sa dalawa kasi yung sa likod sa amin na. Binigay kay Sister Annie. Opo, sa nanay ko, para makapagbukod siya ng pamilya kasi siya yung panganay. No. Ngayon, na nangyari yon, dahil nga umabot sa point na naging Kristiyano yung pamilya ko, doon na nag-start. Kada inom, ang laging sisisihin bakit naghihirap yung buhay nila, kami. Tapos paggabi, yung divider na yung may altar sa ibabaw, nagiging punching bag yun, nabubutas yun kada gabi. Bakit? Kasi puro suntok eh. Opo, doon nagwawala. Minsan pa si Pastor Willie pinapalabas. Yung tatay ko pinapalabas. Gusto niyang hamunin. Pero, syempre, si Pastor Will, nagpatay mali siya. Pinagpipray na lang namin. Ako, batang-bata pa ako nun. Elementary pa lang ako nun. So, nakita ko yung realidad ng persecution sa loob mismo ng pamilya. Ultimo, yung magulang mo, kaya kang talikuran, kaya kang palayasin sa sarili mong bahay dahil sa salitang relihiyon. Amen? Nakukuha po natin? Kaya ngayon, punta tayo sa pag-uusapan natin. Una, sige po, next po tayo. Okay po, makakapaghintay kami. Maghihintay talaga kami. Kaya niya yan, kaya niya yan. Kaya niya yan. Ito po, itong pag-uusapan natin about kay Timoteo. Ito ay sulat ni Pablo kay Timoteo. Ito yung mga payo ni Paul kay Timothy. Mga huling habilin niya na yan. Sa mga mangyayari sa future. Tandaan natin yung context ha. Ito yung mga possible na pwedeng mangyari sa future. Okay? Ang tanong natin, ano yung mga tanda na dapat, Ano ang mga tanda ng tapat na pamumuhay kay Kristo? So, una, pag-usapan natin, unang tanda, ang pagkilos ng Diyos sa panahon ng pag-uusig at paghihirap. So, yan yung unang tanda. Ang Diyos
ang kumikilos sa gitna ng pag-uusig at paghihirap. Next po, i-define muna natin para hindi tayo maliwanagan. Para mas maliwanagan tayo. Ang sabi, nasaksihan mo ang mga pag-uusig at paghihirap na dinanas ko sa Antioquia, sa Antioch po yan, sa Iconio at Listra. Napakahirap ng dinanas ko. Ngunit sa lahat ng iyon ay iniligtas ako ng Panginoon. Amen? Sige, tingnan po natin. Next po tayo. Yan. Ito yung paghihirap at pag-uusig para mas maintindihan natin. Ang paghihirap ay isang pangkalahatang karanasan ng sakit at dalamhati. No? Ibig sabihin lahat ng nararanasan natin, yung mga natural causes, katulad ng sakit, yung kamatayan, basta about sa human limitations natin ay paghihirap, suffering. Okay? Ngayon naman, ang pag-uusig ay isang tiyak na uri ng paghihirap na ipinapataw ng isang tao o grupo. Ibig sabihin, ang pag-uusig is man-made. Dinudulutan ka ng isang tao ng dahilan para mahirapan ka. Amen? Sa Bulacan, ang daming nag-church ngayon, mapakatoliko, iglesia, Mormons, Kristiyano, lubog sa baha. Sa palagay nyo ba, persecution yon? Persecution yon, indirect nga lang, katulad ng ginagawa ng Roman Empire. Indirect siya kasi hindi tayo makapag-gather ng maayos eh. Ang daming hindi uma-attend. Anong reason? Pastor, baha po yung church. Di ba? Yun yung simple terms para mas maintindihan natin yung paghihirap at yung pinagkaiba ng paghihirap at pag-uusig. At sa pag-uusapan natin ngayon, si Paul, mas nakaside siya sa pag-uusig kaysa sa paghihirap. Sa binasa nating mga verses, 1 beses lang na-mention ang paghihirap at 3 beses ang pag-uusig. Okay? Sige po, next po tayo. Eto na, pag-usapan natin. Nasaksihan mo ang mga pag-uusig at paghihirap na dinanas ko sa Antioquia. Puntahan muna natin, ano ba yung naranasan ni Pablo sa Antioch? Basahin po natin. Talon tayo ng Gawa. Sabi sa mga Gawa chapter 13 verse 42 to 46. Sabi, nang sina Pablo at Bernabe ay palabas na ng sinagoga, inanyayahan sila ng mga tao na magsalita muli tungkol sa mga bagay na ito sa susunod na araw ng pamamahinga. Okay? Sa susunod na Sabbath day, ni-invite sila, sige po, magsalita kayo ulit. Pagkatapos ng pagpupulong, ito paglabas nila ng sinagoga, ano sumunod na nangyari? Sumunod kina Pablo at Bernabe ang maraming Hudyo at mga debotong hentil na nahikayat mula sa mga relihiyong Judaismo. Nagsalita sa kanila ang mga apostol at pinangaralan silang magpatuloy sa pamumuhay ng nararapat ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Ang punto dito, sa umpisa ng ministry nila Paul at Bernabe, sobrang taas ng eagerness ng mga taong nakausap nila na sumunod sa Diyos. Ultimo ay sumunod sa kanila hanggang paglabas nila ng sinagoga. Di ba? At hindi pa doon natapos, pinayuhan sila na mamuhay ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Next po, ano yung sumunod na nangyari? Ang sabi sa verse 44, nang sumunod na araw na pamamahinga, next week, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang makinig sa salita ng Panginoon. Di ba? Yun yung resulta ng ministry na ginagalawan nila. Nag-i-evangelize sila. Halos lahat na ng tao sumusunod sa kanila para makinig ng salita ng Diyos. Pero syempre, papasok yung mga kontrabida. Anong sabi sa verse 46? Inggit naman ang mga Hudyo. Ayan na. Nang makita nila ang napakaraming tao, kaya't nilait nila at sinalungat si Pablo. Alam niyo po yung salitang nilait at sinalungat?
Parang ganito, no? Kapag may mga debate at wala ka nang masabing argument dun sa sa kalaban mo, may mga tao na lalaitin ka personally. Mama mo, blue. Kaya ka ganyan kasi ang hirap ninyo eh. Di ba? Pero malala yung kanila. Ano yung nilalait? Ano yung panlalait na ginagamit? Sa panahon nila, ginagamit yung, alam ko na, mention ko na to sa inyo po dati, yung salitang Christian. Ang salitang Christian ay panlalait yun. At dito yung nag-start sa Antioch. Paano nilalait? Kaakibat nung salitang Kristiyano, yung pagkakakilanlan ni Jesus. Sino ba si Jesus? Ano yung kamatayan niya, naging dahilan ng kamatayan niya? Ipinako siya sa krus. At ang lahat ng ipinako sa krus ay mga kriminal. So pag sinabi sa panahon ni Pablo na Christian ka, ang Diyos mo kriminal. Ganon ang pagkakatawag sa atin. Para mas magets niyo lalo, parang yung si Dagul, sa Going Bulilit. Di ba lumalabas sa TV, artista yun si Dagul? Yung screen name niya, Dagul. Tama? Pero dahil nakakibat yung screen name niya sa physical na appearance niya sa TV, kaya lahat ng maliit at pandak, ang tawag ngayon ay Dagul. Di ba? Nakuha natin? Yung salitang Kristiyano, ganun din. Pag sinabing Christian, kung sino yung sinasamba mo, kriminal yan. Kasi namatay yan sa krus. Kaya masakit yun sa part nila Pablo. Tandaan natin ang unang pag-uusig sa kanila, panlalait. Okay, punta tayo. Next po. Ang sabi naman, sa verse 46, ngunit buong tapang, ito yung amazing na part. Hindi sila nasiraan ng loob. Buong tapang na sinabi ni na Pablo at Bernabe, sa inyo muna sana dapat ipinahayag ang salita ng Diyos sa mga Hudyo. Dapat sa inyo yung salita ng Diyos kayo, naniniwala na kayo kay Yahweh. Hindi nyo nga lang sinampalatayanan yung pinadala ni Yahweh sa inyo. Anong sabi? Ngunit dahil sa itinakwil ninyo ito, hinatulan ninyo ang inyong sarili, na kayo'y hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Nakikita natin, ang pinupunto ni Pablo, ang gusto niya sabihin sa atin, wala namang hindi gusto ng Diyos na may mapunta sa impyerno. Amen? Ginawa yung impyerno para sa mga fallen angels, yung mga angels na sumuway sa heaven. Para sa kanila yon. Ngayon, ang punto na pinag-uusapan natin, once tanggihan mo at hindi ka sumunod sa salvation, sa kaligtasan na ino-offer ng Diyos, hindi Diyos ang humusga sa iyo. Ikaw ang humusga sa sarili mo. Amen? Nilagay mo yung sarili mo sa impyerno. Hindi Diyos ang naglagay sa iyo doon, kundi yung sarili mong desisyon. Amen? Kaya maraming hirap na hirap tanggapin. Maraming mga tao na hirap silang tanggapin na bakit may mapupunta sa impyerno. Hindi ba pwedeng lahat na lang mapunta sa heaven? Yun nga yung gusto mismo ng Diyos. Kaso kayo yung may ayaw kasi ayaw nyo sa Panginoong Hesus. Amen? Marami sa atin nagsisimba lang. Pero hindi lahat ng nandito may tamang relasyon sa Diyos. Amen? Paunti Totoo, di ba? Yung iba nagsisimba, kasi minsan, nakukompare natin yung ganda ng praise and worship sa ibang mga simbahan. Di ba? Dito ako si Jacor, ganda ng praise and worship. Minsan, isa pang factor, yung ganda mismo ng simbahan. Di ba? Pupunta dito, wow, may 4 na chandelier, may spotlight, di ba? May mezzanine, may mga monitor, may screen tayo dito. Doon nakadepende. Kapag hindi pa nakontento dito, yung ibang member natin, pumupunta ng CCF. Iba ba yung Kristo nila sa Kristo natin? Doon ako nagtataka Parehas lang naman siguro, di ba? Mas gwapo naman mga preachers dito. Amen? Kaya kung hindi tayo nag-grow, wait lang po.
Kaya kung tayo man ay hindi lumago sa pananampalataya, at one time, pag wala na tayo dito, humarap tayo sa Panginoon at i-destine niya tayo para sa impyerno, walang sisyan. Desisyon natin yon. Tayo yung dahilan kung bakit tayo mapapahiwalay sa Diyos. Kaya niya nga pinadala ang Panginoong Isus para sa atin, hindi naman para sa Kanya. Di po ba? Tayo ang makikinabang doon, pero marami sa atin, dinedeny natin ang salvation na ino-offer ng Panginoong Isus. Amen? Kalabitin niyo po yung katabi niyo, sabihin niyo, mahal ka ng Diyos. Yan. Kaya wag kang matutulog. Baka pagising mo, nasa impyerno ka na. Ay, joke lang. Okay, tuloy po tayo. Ang sabi, hindi pa po ko tapos. Wait lang po. Meron pa, may karugtong po. Sabi, na kayo'y hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan, kaya't sa mga hintil na kami, mangangaral. Kaya na-extend. Kaya yung blessing na para sa Hudyo, na-extend hanggang sa atin ngayon. Pangunahan ko na po kayo yung mga yung mga nabanggit na lugar, yung Antioquia, yung Iconio, saka yung Lystra, pagkatapos sila dyan sa tatlong yan, umakyat pa yan sila, tapos sumakay sila ng Mediterranean Sea, hanggang sa umabot sila ng Spain. Ano ibig sabihin nun? Ang Spain kumilala sa Panginoong Hesus. Ang Spain ang nanakop sa Pilipinas. Isipin nyo na lang, paano tayo may evangelize? Paano aabot? Paano tayo magiging Christian country sa Asia? Kung di dahil kay Pablo na umabot sa Spain. Di po ba? Ganun ka-amazing yung missionary journey niya. Gusto ko pag-usapan, pero wala tayong time para doon. Pero gusto ko sabihin sa inyo kung gaano kagaling ang ginawa ni Paul sa tulong ng Panginoong Hesus. Amen? Tuloy po tayo. Ang sabi, putahan naman natin yung Iconio. No? Ano ba yung nangyari sa Iconio? Next po. Eto na. Nanatili roon, ito po pagkatapos ng pag-uusig, yung panlalait, yung debate nila within sa mga Hudyo, lumipat sila ng Iconio. Okay? Sabi sa Iconio, nanatili roon ng matagal sina Pablo at Bernabe. At buong tapang ulit. Tandaan natin na mention, pangalawang beses. Buong tapang silang nangaral tungkol sa Panginoon. Pinapatunayan naman ng Panginoon. Ito na po. Ito ang amazing na part. Kaya totoo sina Pedro, sina Pablo at Bernabe kasi pinapatunayan ng Panginoon sa paanong paraan na totoo ang pinapangaral nila tungkol sa kanyang kagandahang loob sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Amen? Hindi sila pinapabayaan ng Diyos. Binigyan sila ng power ng Panginoong Hesus para magpagaling. At doon namangha yung mga taga-Iconio. Wala silang nakitang nag-preach na gumagawa ng himala. At kung basahin nyo na lang po, may insidente dyan kung saan nagpagaling siya ng lumpo. Isa sa suffering na naranasan nila, suffering po, hindi pag-uusig. Isa sa suffering na naranasan ni Paul, nung pinagaling niya, ang akala, si Bernabe si Zeus, yung Greek mythology na Zeus. Tapos, si Paul naman ay si Hermes kasi siya yung messenger. Oh. Sumigaw siya na, nagkatawang tao yung mga Diyos, nandito si Zeus, nandito si Hermes. Ngayon, doon nalungkot si Paul. Sa kabila, nung pagpapagaling nila, instead na purihin ang Panginoon, pinuri ang maling Diyos. Okay? So tuloy po tayo. Ayan yung katunayan na totoo sina Pablo. Next po. Ang sabi, kaya't nahati ang mga tao sa lungsod, may pumanig sa mga Hudyo, may pumapanig naman sa mga apostol. Nahati na yung opinion nila. Okay? Napagkasunduan ng mga hintil ng mga hintil. Ito po, tatlong grupo, tama. Tatlong grupo ito Nagkasundo daw yung hintil, yung mga Hudyo, at yung mga pinuno nila. Nahamakin at, ito na po, pagbabatuhin ang mga apostol. Ano pagbabatuhin? No?
Yun po ay stoning. Isang paraan yun ng death penalty. Inaakusahan sila diyaanan ng gugulo. Sa time pong yan, para maliwanag sa atin, yung Roman Empire ay under ng Pax Romana or Roman Peace. No, almost 200 years yon. Pero, sa kabila nung kataga nilang Roman Peace, walang kapayapaan sa mga Kristiyano. Yung iba sa kanila sa panahon ni Pablo, may mga human torch, sinusunog ng buhay, and so on. Mamaya may papakita ako sa inyo. Dito makikita natin na sina Pablo mismo ay pinagtangkaang patayin sa pamamagitan ng pagbato. Ano po yung pagbato na yon? Babatuhin nila hanggang sa mamatay at madalas ulo ang tinatamaan dyan. Okay, next po. Ngayon, nang malaman, subalit nang malaman iyon ng dalawa, sila'y tumakas papuntang Listra at Derbe. Mga lungsod ng Lycaonia at sa mga karatig na lupain. Nung nalaman nila, hindi binanggit dyan kung sila mismo nakaalam o may nagbalita sa kanila, pero ang point dyan, gumawa ang Diyos ng paraan para makaiwas sila sa kamatayan. Amen? Lumipat sila ngayon. O pangalawang persecution Unang pag-uusig, yung panlalait. Pangalawang pag-uusig, death threat. Okay? Next po tayo, puntahan natin ang Listra. Ito ang mas matindi. Ang sabi, ngunit, ito po gawa din yan gawa chapter 14 verse 19 to 21. Tuloy-tuloy lang po yung story niyan. Ngunit may mga Hudyong dumating doon mula sa Antioquia at Iconio. Okay? May Hudyong galing doon sa mga pinanggalingan nila. Anong ginawa nila? Sinulsulan nila ang mga taga-Listra laban kay Pablo. Ayan na. Sinulsulan na. Sinabihan na ng hindi magaganda. Kaya siya'y pinagbabato nila. Ayun. Umabot sa punto na kakasulsul nila, naniwala yung mga taga-Listra, binato nila hanggang sa mamatay si Pablo. At ano sabi pa? Pagkatapos, patay na, siya ay kinaladkad nila sa labas ng bayan sa pag-aakalang siya'y patay na. Sa English po ay presumably dead ang pagkakasabi. Akala nila patay na. Pero ito po ang amazing na part dyan. Sa time nung pinagbabato si Pablo, alam nila, may batayan sila kung kailan sila titigil. Ibig sabihin, hanggat nakikita nilang buhay si Pablo, hindi nila titigilan yon. So in short, based sa mga komentary na nabasa ko, si Pablo ay patay talaga nung nangyari yon. Patay siya nung time na yan. Hindi siya ilalabas sa city kung buhay siya. Pero ito ang miracle na nangyari. Ito pa, binalikan ko rin kasi yung Greek word sa salitang patay na ginamit diyan, no? Talagang ang Greek word na sinabi doon ay dead. Patay talaga, hindi presumably dead, kundi dead talaga. Subalit, nang dumating ang mga alagad at pinalibutan siya, tumayo si Pablo at pumasok sa lungsod. O, di ba? Tumayo. Inalalayan. Pumasok sa lungsod. Ito pa matindi. Binato, namatay, bumangon, kinabukasan, nagpunta sila ni Bernabe sa Derbe, nag-ministry pa sila. Instead na magpahinga, ano po yung sumunod na nangyari? Apo, ayan, nalaktawan natin. Balik tayo. Ayan, ang magandang balita ay pinangaral ni na Pablo at Bernabe sa Derbe at marami silang nahikayat na maging alagad. Di ba? Amazing yung part na yon. Pinagbabato ka, namatay ka, kumilos ang Diyos sa'yo, nabuhay ka. Tapos ano nangyari? Instead na magpahinga ka at magpagaling, nag-ministry pa rin. Walang reklamo. Alam niyo na kung saan papunta to, no? Ang mahirap sa mga Kristiyano ngayon, reklamador. Amen? Isipin niyo, ayan maliwanag na maliwanag binato. Sige, sabihin natin, presumably dead. Hindi talaga siya namatay. Pero ikaw, mabukulan ka sa ulo, mabutas yung ulo mo, magkaroon ng sugat, di ka ba magpapahinga? Nakuha po natin. Pastor, busy. Hindi ako makapunta.
Nakuha natin, si Pablo, ang dami niyang karapatan para magreklamo pero hindi niya ginawa. Matlakas yung ulan, di ako magsisimba ngayon. Pastor, schedule nyo na lang po ako next week kasi ang dami kong ginagawa. Brother Ricky, ano po, may gawain kami sa school, ang dami namin activity. Next week na lang po. Diba? Nung inaaral ko tong message na to, gusto kong sabi ko kay Pastora, wala akong time kasi di ko kaya mag-prepare. Hindi, nung nabasa ko, ako tatamaan, sige na. Gawin na natin to, G na to. Di ba? Ito pa matindi. Sabi, pagkatapos, yung lugar kung saan siya nilait, yung lugar kung saan siya nagkaroon ng death threat, yung lugar kung saan siya legit na pinatay siya, ano sabi? Pagkatapos, nagbalik pa sila. Saan? Sa Lystra, Iconio at Antioquia at ng Pisidia. Di ba? Yung mga kung saan ko, dapat mong katakutan, hindi niya inawasan. Binawian niya. Yung mga sumunod na verse dyan, nakapagtatag pa sila ng mga church at mga leaders sa loob ng mga cities na yan. Amen? Kaya tayo, kung tayo alagad ng Diyos, siguro bawas-bawasan natin yung pagiging reklamo. No, pagiging reklamador natin. Pwede kung valid, no? Kung pag valid, wala namang problema doon eh. Pero tandaan natin, kung i-compare natin yung pinagdadaanan ni Pablo sa atin, wala sa kalingkingan. Amen? Tuloy po tayo. Ngayon, balikan natin yung ikalawang Timoteo chapter 3 verse 11. Ngayon, nalaman na natin kung ano yung paghihirap ni Pablo. Nasaksihan mo ang pag-uusig at paghihirap na dinanas ko sa Antioquia, Iconio at Lystra. Napakahirap ng dinanas ko, ngunit sa lahat ng iyon ay iniligtas ako ng Panginoon. Palakpakan naman natin ang Panginoon, no? Ganun naman ang principles ng Diyos eh. Tingnan po natin. Ang sabi diyan, yan, hindi nakaligtas si Pablo, ito pala yung unang principles natin, tatandaan natin to. Hindi nakaligtas si Pablo sa mga pagsubok, ngunit sa lahat ng iyon ay iniligtas siya ng Panginoon. Di ba? Pangalawa, ang pagliligtas ng Diyos ay pagpapakita ng kanyang presensya at kapangyarihan sa kabila ng mga pag-uusig. Di po ba? Yun yung amazing part doon eh. Kaya tatandaan natin ang pag-uusig ay normal na mararanasan ng isang Kristiyano. Amen? Ngayon, tatanungin ko kayo. Saka nyo sabihin sa akin ngayon na pag lingkod tayo ng Diyos, pag naging Kristiyano tayo, puro blessing. Di ba? Challenge ko kayo ngayon. Next po, ang sabi sa Mateo, chapter 10, verse 16. Tingnan ninyo, isinugo ko kayo na parang mga tupa. Ito yung sabi ni Jesus, sinugo niya yung 12 disciples niya. Di ba? Ang sabi ni Jesus, isinugo kayo na parang mga tupa. Ano po ba yung tupa? Isa sa pinakamaamong hayop, no? At yung mga tupa na yan, walang laban yan sa mga lobo. Sabi diyan, sa gitna ng mga asong gubat. Ibig sabihin, vulnerable sila sa lahat ng mga dahilan para sila mamatay. Anong gustong sabihin dyan ni Jesus? Sa oras ng pag-uusig, para kayong mga tupa, wala kayong kayang gawin kung wala yung pastol ninyo. Amen? Gustong ipakita dyan ni Jesus na hindi kayo naligtas dahil sa kapangyarihan nyo. Ako ang rason bakit kayo naligtas. Bakit na-overcome niyo yung pagsubok everyday? Hindi yan dahil sa inyo, dahil yan sa akin. Amen? Ang nakakalungkot na part, marami sa atin na tinanggihan natin yung kayang gawin ng Diyos at nag-rely tayo sa sarili nating kakayahan. Di po ba? Kaya tandaan natin kahit yung kaligtasan natin, wala tayong dapat ipagmalaki sa Diyos dahil siya ang may gawa nun. Ang sabi pa, isinugo kayo pa na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Yan. Kaya't maging matalino kayong gaya ng ahas at maamo na gaya ng
kalapati, no? Hindi porket nabanggit dyan yung ahas, demonyo kaagad po yung yung makikita natin. Sabi, maging matalino tayo gaya ng ahas. Pag kaya nating lumayo, layo na tayo. Di ba? At yung maamo gaya ng kalapati, ang ibig sabihin niyan, maging pure tayo in spirit. Naalala nyo ba yung alam ko, nabasa nyo na yon nung binautismohan si Jesus? Di ba yung Holy Spirit na ganyong kalapati, bumaba kay Jesus, pagpapakita yon ng pagiging blameless ng Panginoong Hesus. Kaya tayo, ang sabi ni Jesus sa mga alagad niya, maging maamo kayo gaya ng mga kalapati. Maging pure tayo. Patuto tayo magpakumbaba. Amen? Okay po. Punta tayo next. Pangalawa, ikalawang tanda, ang katiyakan ng pag-uusig sa mga matuwid. No? Tandaan po natin yan. Lahat tayo makakaranas ng pag-uusig. In many forms. Pwedeng mas grabe, pwedeng mas light, pero normal sa atin makaramdam ng pag-uusig. Sige po, next tayo. Ang sabi diyan sa ikalawang Timoteo, chapter 3, verse 12 na tayo. Gayon din naman, ang lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. Amen? Kung gusto ninyo maging Kristiyano, dapat ready kayo sa reality na uusigin kayo. Amen? Hindi to about puro blessing lang, ha? Ulitin ko sa inyo, hindi to puro blessing. Pag sumunod tayo sa Diyos, maraming pag-uusig. Okay? Next po, anong sabi diyan? Ito po, 3 reason bakit marami kang problema simula ng maging Kristiyano ka. Ito yung 3 reason na ito, nasa Bible to. General teaching yan. Okay? Una, kaya mukhang marami kang problema kahit wala naman. Kasi nagkaroon ka na ng batayan ng tama at mali o tinatawag nating conviction. Dati, mabisyo ka, ngayon na-realize mo, mali pala to. Dapat, iwasan mo na. So, nagmumukha siyang problema sa'yo kasi nahihirapan ka sa bagay na yon. Nagigets po natin? Mali pala na manchichicks ako. Next time na lang. Ay, hindi. Mali pala. Ngayon, may batayan ka na. Uulitin mo ba? Hindi. Di ba? Ngayon, kung uulitin mo, nagtatalo yung dalawang yon, doon tayo mahihirapan. Pero ang importante doon, ang isang reason ay nagkaroon tayo ng batayan ng tama at mali. Pangalawa, syempre kung alam mo na yung tama at mali, importante yung salitang pagsunod, no? Yung obedience. Yan yung mahirap na part kung paano ka susunod. Pag sinabi sa Bible, huwag kang maglalasing. Ay, nako, sayang. May binyag mamaya. Ay, may birthday mamaya. Di ba? Pag sinabi ng Bible, igalang mo yung mga magulang mo. Ay, sorry ma. Nako. Maraming kabataan ngayon na pala sagot na, ha? No? Pangatlo, ito yung maganda. Nagsisilbi bilang isang uri ng pagsubok or trials of faith or testing of faith, no? So lahat yan nagiging batayan o nagiging reason bakit mukhang marami tayong problema. Pero same lang naman. Nagkaroon lang tayo ng mga basihan ng tama at mali, natuto tayong sumunod, at nagsilbi to bilang pagsubok. Para saan yung pagsubok? Para lumago yung ating pananampalataya. Kasi mahal tayo ng Diyos eh. Ayaw niya na stagnant tayo hanggang ganun lang. So kailangan mag-grow tayo in faith. Amen? Puntahan po natin. Ang sabi sa John chapter 15 verse 19 to 20. Ito, tatandaan natin yung principles na to, ha. Kung kayo'y taga-sanlibutan, mamahalin nila kayo sapagkat kayo'y kabilang sa kanila. Hindi kayo taga-sanlibutan, sila'y napupuot sa inyo dahil pinili ko kayo. Ayan ang sabi ni Jesus. Kaya marami sa panahon natin ngayon na pagtakot sa persecution, takot sa pag-uusig, kumakampi sa kalaban. Amen?
Ang sabi ng Bible, para makapunta ka sa heaven, kailangan mo tanggapin ang Panginoong Hesus at sumunod sa pinag-uutos niya. Ang sabi ng ibang preachers, hindi. Lahat ng religion pwedeng makapunta sa heaven. Kahit sino daw pwede. Stop. Pinahinto yung earthquake, pinahinto yung ABS-CBN. Ngayon nakakulong na. Isipin natin pag umanib ka sa kanila, ligtas ka na kahit ano pang gawin mo, di ba? Sana all. Sa atin hindi, kailangan natin ng obedience. Ang sabi dito, kung kayo'y taga-sanlibutan, mamahalin nila kayo, wala kayong problema sa kanila, walang persecution galing sa kanila. Pero anong sabi ni Jesus? Hindi nga kasi tayo taga-sanlibutan. Sila'y napupuot sa inyo dahil pinili ko kayo. Tandaan din natin salitang yan. Pinili tayo ng Diyos, hindi tayo ang pumili sa Kanya. Next, ano pang sabi? Sabi sa verse 20, alalahanin ninyo ang sinabi kong ito. Walang aliping nakahihigit kaysa sa Kanyang Panginoon. Tandaan natin walang alipin na nakakahigit sa Kanyang Panginoon. Ano yung principles niyan? Sabi ni Jesus, kung ako'y inusig nila, uusigin din nila kayo. Kung si Jesus nga inusig, pinatay sa krus, tayo pa kaya? Amen? Hindi tayo nakakahigit sa Panginoon, di ba? Kung ang Panginoon natin nagdanas ng hirap, magdadanas din tayo ng hirap. Amen? Ang sabi pa dito, kung sinunod nila ang aking sinabi, susundin rin nila ang inyong sasabihin. Diba? Kung marunong sila o kung marunong tayo na sumunod sa Panginoon, lahat ng sasabihin natin, susundin din nila. Okay? Tandaan po natin yan. Importanteng principles yan. Na kaya tayo, pag may kausap tayo, importante na maipahayag natin yung totoo. Walang bahid ng palaman. Palaman ng kasinungalingan, dapat purong katotohanan lang. Kahit masakit sa kanya, kahit hindi kayo magkasundo, ipinakita mo sa kanya yung katotohanan. Amen? Nasa kanya na yon kung paano niya i-absorb, kung paano niya ititreat. Okay po? Next po tayo. Ito po, yung listahan kung paano namatay yung mga apostles. Sabi dyan, si Peter, crucified upside down. Ipinako siya sa krus ng nakabaliktad. Ano nangyari niyan? Simple lang po. Nung kay Peter, ano yan? Nung pinasunog ni Emperor Nero yung Rome. 2/3 ang nasunog. Siya yung nagpasunog ibinintang sa mga Kristiyano. And that time, si Peter ang kinikilalang leader, siya yung ipinako sa krus. At yung nakabaliktad, yung upside down cross na yan, pagpapakita po yan ng humility, pagpapakumbaba. Kasi ang sabi niya, hindi ako karapat dapat ipako katulad ng pagkakapako ng aking Panginoon. Kaya bilang pagpapakumbaba, upside down siyang ipinako. Okay? Hindi po yan sign ng ng mga demon sa upside down cross. Hindi. Sign niya ng humility ni Peter. Okay? Si Andrew naman, ipinako rin, pero sa cross-shaped mark. Sa X-cross, no? O basta yun. Gets nyo naman. Si John naman ay namatay siya naturally, pero namatay siya naturally, hindi pa rin siya nakatakas sa persecution kasi prinito po siya. Opo, prinito siya. Binoil siya sa langis. Nakaligtas siya doon, na-exile siya, tapos namatay siya ng natural. Siya yung sumulat po ng Revelation na book. No, kaya niya naisulat yun, namatay siya ng natural. Okay? Si James naman, pinatay sa espada. Si Philip, ipinako rin upside down. Si Bartolomeo, binalatan ng buhay. Si Thomas naman, sinibat, tinuhog. Si Matthew naman, namatay by hirtakus. Okay, hindi ko gano'n mabasa. Si James naman,
Yan. Stoned to death. Namatay sa pagbabato. Si Tadeus, pinalakol. Si Simon, ito po, nilagari, kalahati. Si Matias naman, yung pumalit kay Judas, pinugutan ng ulo. Si Paul, pinugutan ng ulo. Itong Pablo na pinag-uusapan natin ngayon, pinugutan siya ng ulo. Si Isaiah na propeta, si Isaiah, tinalian, inilagay sa troso na butas, di ba po yung troso, tas walang laman yung sa loob. Inilagay siya doon, tapos nilagari rin siya ng buhay. Kalahati, may nakikita ako na dito daw, yung iba naman nagsasabi dito. Pataas pa baba. Ulitin ko yung tanong, saka nyo sabihin sa akin ngayon na ang pagsunod sa Panginoong Hesus ay puro pagpapala. Yan yung realidad ng persecution na naranasan nila. Wala mang patayan sa panahon natin ngayon, pero hindi to about blessing lang. Di ba? Kaya nga, importante yung principles ng perseverance of the saints sa atin eh. Kailangan natin mag-persevere kasi ang dami nating tatahakin, ang dami nating kakaining bigas. Di po ba? Tuloy po tayo. Anong sabi dyan? Sabi, ang pag-uusig ay hindi aksidente, kundi bahagi ng pagiging isang Kristiyano. Daan natin yan. Lahat tayo dadanas dyan. Walang excuse pagdating sa persecution. And next po, kung tunay tayong sumusunod kay Kristo, hindi may iwasan ang pagtutol at paghamon ng sanlibutan. Normal yan sa atin. Amen? Marami nang hinamon sa atin. Ang daming preachers na ang mga nasa streets. Diba? Para magpahayag ng salita ng Diyos, hinahamon sila by debate. Diba? Kaya sa atin, importante na maging equipped din tayo. Mamaya pag-uusapan din natin yan. Sige po, next po tayo. Pangatlo, ang pag-igting ng kasamaan sa panahon ng katapatan. Ito sa part na to, isang tandayan ng tapat na paglilingkod sa Diyos kasi habang tapat tayo, yung mga kalaban natin, lumalakas din yan ng lumalakas habang lumalakas din tayo. Amen? Sige, tingnan po natin. Anong sabi diyan sa 2 Timoteo? Ang sabi, ayan, samantalang ang masasama ay lalo namang magpapakasama. Masama na sila, sasagad pa. Ano pa? At ang manlilinlang ay patuloy na manlilinlang. Deceiver na, mangdideceive pa yan, tuloy-tuloy pa yan. At ito ang matindi. Yung mga pumiyok na ako Yung mga manlilinlang, sila man ay malilinlang din. Anong ibig sabihin nun? Akala nila, yung paniniwala nila, pumiyok na naman ako, yung paniniwala nila ay tama. Yung kasinungalingan, tubig. Yung kasinungalingan, yun na yung pinaniwalaan nila bilang katotohanan. Ang cute. Anya, sorry Ayan. O, sabi, para maging maliwanag sa atin yung mga malilinlang, yung pinaniniwalaan nilang mali, akala nilang tama, kaya pati sila nalilinlang na rin. Amen? Ang dami sa panahon natin ngayon. Ang dami ngayon sa panahon natin yan. Ang akala nila, okay lang sa Diyos, natalikuran yung sarili mong identity. Ayaw ng babae sa kalalaki. Di magtayo tayo ng panibago. A to Z. Di ba? Sa sobrang kagustuhan nilang manatili sa paniniwala na gusto nila na ayon sa kanila at ayaw nila masaktan, tinalikuran nila yung gusto ng Diyos para sa kanila. At anong tawag doon? Kasalanan. Pride yun. Dahil hindi sinunod yung utos ng Diyos, gumawa sila ng sarili nila at pinaniwalaan nilang yun yung may katotohanan, at ang sabi nila sa sarili nila, my body, my rules. Saan nagresulta yon? Abortion. Saan nagresulta?
paglaganap ng ng LGBT idea. 'Di ba? Anong katotohanan doon sa part na 'yon? Sino ba yung nagsabi na huwag kang maniwala sa Diyos at paniwalaan mo yung sarili mo? Anong sabi ni Satan sa Garden of Eden? Pag kinain mo yan, magiging para kang Diyos. Pag pinaniwalaan mo ako, ikaw yung magiging Diyos ng sarili mo kasi sarili mo lang paniniwalaan mo. Amen? Pareha sila ng style. Nakukuha po natin? Kaya sa panahon natin ngayon, maraming may ayaw sa Christianity, maraming lumalabas sa Christianity kasi masakit yung katotohanan. Nakuha po natin, nakakasunod tayo. Sige po, tuloy po tayo. Ano pang sabi dito? Kilala niyo po yan? Charlie Kirk, no? Nag-trending yan nitong mga nakaraang week dahil sa assassination na nangyari sa kanya. Ito yung point na gusto ko sabihin sa inyo regarding sa case niya. Ako, pinapanood ko talaga siya. Okay? Ayun po may mga ilang disagreement kami, pero majority pinaniwalaan ko siya. Bakit? Kasi alagad din siya ni Kristo. Amen? Pero ito yung point. Siya, china-challenge niya, yung iba't ibang idea na meron tayo sa lipunan natin ngayon, para maipakita at ma-expose kung ano yung talagang tama para sa bilang batayan ng Kristyanismo ng Panginoong Hesus. Pero yung nagsasabi na love is love, sila yung tumapo sa buhay niya. Tingnan po natin. Ito post to ni Luther TV. Pastor po yan. Sabi niya, no biblical extremist or left-wing activist could beat him in debates. So they silence him. Ito yung resulta ng liberal thinking na hinayaan ng mga campus. Nagpatong-patong na yung atheism. Atheism is anti sa Diyos yun, or di sila niniwalang may Diyos. Transgenderism, hedonism, communism, mga godless philosophies na hinayaang mamayagpag at manglason ng mga young minds sa mga campus sa US. Napilit ini-import dito sa Pilipinas. Ito po mahalagang sinabi niya na nagustuhan ko. Yung laging sumisigaw ng tolerance, yun ang walang tolerance. Laging gusto ng away Yung laging sumisigaw ng love is love, sila yung walang love. Nakuha po natin? Yun yung gusto niyang ipunto Kung kayo pa, liberal thinking po kalayaan yon, freedom yon. Pero siya mismo, tinanggalan nila ng kalayaang magsalita. Nakuha po natin? Okay lang naman kasi dito magkaroon tayo ng disagreement Merong di agree sa akin, may hindi rin agree sa kanya, walang problema doon. Pero yung mga nakikita kong video sa TikTok, karamihan sa kanila nagsiselebrate sa pagkamatay niya. Tama ba yon? Kahit ako, may kaaway ako, pag namatay yun, hindi ako matutuwa Nakuha po natin? Sobra na yun. Sobra yung kasamaan ng panahon natin ngayon. Kahit ako may kaaway, namatay, kahit ako pupunta ako sa burol niya. Di ba? Kahit hindi kami magkasundo. Importante yun Bakit? Ano bang sabi ng Bible? Meron na dyan ba? Sige po. Yung video na yan. Sige po, panoorin natin. Ito AI-generated na video po ito. Next po, magpe-play yan. Wala. Ay, play nyo na lang po yung yung sinend ko. I'm Charlie. My faith cost me my life, but now I stand forever in glory with those who also stood firm. So at this time, I'd like to introduce you to some of my brothers and new friends. My name is Paul, and I was beheaded for the gospel of Jesus Christ. My name is Andrew, And I was crucified for following the cross of Christ.
My name is Stephen, and I was stoned for proclaiming Christ as Lord. My name is Peter, and I was crucified for my faith in Jesus. My brothers and sisters, root yourself in a Bible-believing church. Pray for your enemies, for our battle is spiritual. It's time to awaken your faith. Rise up, speak truth without fear, and overwhelm the world with Jesus. Okay po, dapat may video yan pero hindi nag-play yung video natin. Pero ito po yung gusto kong ipaintindi sa inyo. Sa case ni Charlie Kirk, katulad ng mga apostles na binanggit ko sa inyo kanina, kasama siya sa nagbuwis ng buhay para sa katotohanan. Di po ba? Maraming may ayaw sa kanya, naiintindihan ko yun, hindi ko naman kayo pipilitin na gustuhin siya. Pero isa lang yung totoo. Yung pag-proclaim niya ng salita ng Diyos sa bawat debate niya, isang malaking tulong na yun. Di po ba? Sige, tingnan po natin. Ito yung sinabi niya. Sige po. Next. Sabi sa Mateo chapter 5 verse 43 to 44. Galing dito yung mga sinabi niya. Ito yung turo ni Jesus about sa mahalin yung kaaway. Narinig ninyo sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. Yan yung idea ng mundo. Yan yung idea na ginagalawan natin ngayon. Yung mamahalin nyo lang yung gusto ninyo. Pero pagkaaway ninyo, kamumuhian ninyo. Pero anong sabi ni Jesus? Ngunit ito naman ang sinasabi ko. Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Huwag niyong gagantihan. Kung ayaw nyo sa tao, ipanalangin ninyo. Kung ayaw sa inyo ng tao, ipanalangin ninyo. Hindi pagpatay ang solusyon. Hindi pananakit ang solusyon. Di ba? Ngayon, yung may rally ngayon sa Luneta Park. Mas maganda kung pinanalangin nila. Kung magrarally sila, mas maganda hindi yung magkukos ng gulo. Legal naman yung rally eh. Di po ba? Sa time natin ngayon, sobrang gulo na. I hope tayo yung maging umpisa. No? Sa atin mag-start. Tuloy po tayo. Ano pang sabi diyan? Ayan. Ang pag-uusig ay patunay na tayo'y hindi bahagi ng sanlibutan, kundi kabilang kay Kristo. So, yung lahat ng yan, lahat na napag-usapan natin, yung pag-uusig, tanda yan na Kristiyano ka. Hindi yung blessing. Bonus na lang yon, sabi ko sa inyo. Okay, next po. Sabi, ang mga masasama ay lulubog sa panlilinlang, ngunit ang matuwid ay patuloy na tatayo o titindig sa katotohanan. Di ba? Yun yung importante doon eh. Lagi tayong titindig sa katotohanan kahit anong mangyari. Next po. Para sa application natin, tingnan natin. Anong sabi dito? Ito yung gusto mangyari sa atin ni Pablo. Ito tuloy-tuloy po yan. Kasama yan sa scripture talaga natin. Ang sabi ni Pablo, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos na magagamit sa pagtuturo ng una, katotohanan, pagtatama ng maling katuruan, o pagtutuwid sa likong gawain at pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Di ba? Kumpleto dapat yung apat na yan. Ang sabi ni Pablo kay Timoteo, dahil maraming pag-uusig ngayon, importante na magtiwala ka sa Scripture. Bakit? Kasi yan ay kinasihan ng Diyos. At para saan? Anong purpose yan? Bakit kailangan natin matutunan yan? Next po. Sabi sa verse 17, anong sabi niya? Upang ang lingkod ng Diyos ay maging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Hindi sa masamang gawain. Maging equipped, dapat ready na tayo. Kung kayo tatanungin ko ngayon, ready na ba kayo? Wala, isa lang yung nagamin. Ready na ba sa pag-uusig? Wala pa rin talaga. Mahina. Mahina. Isa pa, ready na ba tayo sa pag-uusig? Yan. Di ba? Kailangan pa tanungin ng 3. Sige po, tuloy tayo.
Yan, conclusion na tayo sa wakas. Ang sabi, yan, Mateo chapter 5 verse 10. Pinagpala ang mga inuusig nang dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ito po, no? Sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Tanda yan na tayo ay kabilang sa kaharian ng Panginoon. Pag tayo ay inuusig. Pag inuusig ka, uy, may galit sa akin. Ang dami nagmumura sa akin, dahil Christian ako. Lord, see you. Malapit na. Di ba, ganun dapat yung mindset natin. Pag inuusig ka, Lord, sign to, sa'yo talaga ako. Sabi na, Christian eh. Di ba? Ganun po dapat yung maging mindset natin. Kaya ngayon, humihiling ako ng pakiusap sa inyo. Sa lahat ng pagkakataon, lagi natin tatandaan, kung may kagalit tayo, ipanalangin natin. Hindi solusyon ang kahit anong uri ng gulo, ng pananakit, pagpatay, hindi. Ang kailangan natin ay panalangin. Bakit panalangin? Kasi Christian tayo. Ang pagkamuhi sa kaaway, gawain niya ng mundo, hindi na tayo kabilang doon. Amen? Sige po, pwede po bang for the last time, awitin natin, praise team, tatawagan ko po kayo. No, para kantahin for the last time yung I Speak Jesus. No? Kasi napakaganda ng lyrics niya. Sige po, inihiling ko rin po na tumayo tayong lahat. Just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is light. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I sing their holy name. Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every
burn like a fire. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa mensahe ninyo na nagpakita sa amin, Panginoon, na ang isang tanda ng tapat na pagsunod sa inyo ay ang pagdanas namin ng iba't ibang uri ng pag-uusig. Lord, sa mga oras pong ito, humihingi po kami ng tulong sa inyo, Panginoon, na maipahayag namin yung salita ninyo ng may katapangan tulad ni Pablo at Bernabe, na kung saan buong tapang namin naharapin lahat ng pag-uusig ng may katotohanan at pagmamahal sa kanila, Panginoon. Sabi nga po sa kanta, yung pangalan niyo po, O Diyos, ang pangalan ng aming Panginoong Hesus, ipipreach sa mountain, Panginoon, maging sa mga enemies namin, Lord, maging sa pamilya namin. May mga pagkakataon na mag-isa kami, Panginoon, sa kwarto namin, umiiyak. Dahil sa gitna ng persecution na nararanasan namin, hindi namin maintindihan bakit ito nangyayari. Pero ngayon, Lord, nakikita namin na may purpose ka pala sa gitna ng mga bagay na to. Tulungan niyo po kami, O Diyos, dahil hindi po namin ito kaya ng kami lang. Para kaming mga tupa, Lord, na kailangan kayo. Kailangan namin yung tulong ninyo. Humihingi po kami, Panginoon, ng pakiusap, Panginoon, dahil sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng paghihirap na meron kami, kailangan po namin, Lord, ng masasandalan, Panginoon. At dalangin po namin sa mga oras pong ito, sa mga salita ninyo na nagturo sa amin ng kahalagahan ng pag-uusig. Tulungan niyo po kami manatili hanggang tapat, Panginoon. Dahil hindi namin alam ang tatakbuhin ng mundong ito, pero alam namin, Panginoon, na may plano kayo sa lahat na nangyayari sa amin. Lord, sa mga oras pong ito, your name is power, Lord. Your name is healing. Sa mga nahihirapan, nabibigatan, may problema, Lord, pinagpipray po namin ang kagalingan. Pinagpipray po namin, Panginoon, sa mga nabibigatan, bigyan niyo po kami ng comfort, Lord. Sa mga nasisira yung pamilya, kayo po yung maging sentro, Lord. Dahil wala kaming ibang hangarin, Panginoon, kundi maging tapat sa inyo. Sa kabila ng mga kulangan namin, kayo po, Panginoon, ang pumuno. Sa gitna ng mga kasalanan namin, kayo po ang lagi nagpapatawad kahit matigas yung ulo namin. Wala kaming dapat ipagmalaki, Lord, dahil sa lahat ng pinagdadaanan namin, kayo yung lumulutas. Kaya sa pagkakataon pong ito, dumudulog po kami sa inyo pong harapan, nagsusumamo kami, Panginoon. Sa mga kapatiran namin na nakakaranas ng persecution, sa mga kapatiran namin na nahihirapan, sa mga kapatiran namin na nalilito sa mga gagawin nila, kayo po magbigay ng daan sa kanila, Panginoon. Hindi ko man pati na pinagdadaanan ng bawat isa, hindi ko alam, Panginoon, ang pinagdadaanan nila. Pero alam niyo po, Panginoon, yung pangangailangan namin. Sa inyo po kami magtitiwala, sa inyo po kami patuloy na aasa, sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng suffering, sa gitna ng persecution, kayo lamang po, Panginoon, ang maaasahan naming sandalan. At muli po, Panginoon, sa mga salitang ito ay tumimo sa puso't isipan namin na kayo po, Panginoon, ang manguna sa lahat ng pagkakataon. Ipinagkakatiwala po namin sa inyo yung financial namin, yung pamilya namin, yung business namin, yung pag-aaral namin, maging yung mga trabaho namin, Lord, at yung kabuuan ng aspekto ng buhay namin, ipinagkakatiwala namin sa inyo, Lord. Dahil sa gitna ng pagsubok, sa gitna, Panginoon, ng pag-uusig, alam po namin na sasamahan niyo kami. Maraming salamat po, Diyos. At lalabas po kami, Panginoon, sa bahay-sambahan pong ito na angkin ang katagumpayan na nagmumula sa inyo. Maraming salamat po. Muli po, Diyos, sa inyo po ang pinakamataas na kapurihan, pagdakila at pagsamba. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa Diyos ang kapurihan.
been so good to me. You came and found this orphan and you brought me right into your family. Oh yeah. Oh God, you've been so good to me. You threw away my past and you never count my sins against me. No, thank you, Lord. You got me dancing, and now I'm shouting. You got me leaping, and now I'm spinning hallelujah. Oh, you're so good to me. You're so good to me. So good to me. Oh God, you've been so good to me. And every day I wake up, I breathe another breath of your mercy. Oh God, you've been so good to me. And my delight is in you, 'cause I know that your hand is upon me. Oh, you got me dancing, and now I'm shouting. You got me leaving.